Sa mundong ito, may mga tinatawag na mangkukulam na may mga kakayahang hindi masukat at dahil dito, sila ay itinuturing na inkarnasyon ng kasamaan. Ang ating bida na si Chen Yan, isang modernong inhinyero, ay nagising sa katawan ng isang prinsipe mula sa medieval na panahon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na pagsamahin ang modernong teknolohiya at ang mahiwagang kakayahan ng mga mangkukulam upang bumuo ng isang malakas na kaharian kung saan makikilala niya ang kanyang harem ng mga mangkukulam. Nagsisimula ang kwento ng maramdaman ni Chen Yan na may tumatawag sa kanya, kinakalabit siya sa balikat at binubulungan sa kanyang tenga, "Gising na po, kamahalan, gising na po." Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, nagising na litong-lito, hindi alam kung nasaan siya. Nakaupo siya sa isang malamig na bakal na upuan, at sa kanyang mga mata, nakita niya ang kakaibang tanawin, may mga maliliit na bahay na gawa sa kahoy at bato, at isang grupo ng mga tao na nagtitipon at may sinasambit na hindi niya maintindihan. Biglang kumonekta ang kanyang mga alaala, nasa katawan siya ni Roland Wimbledon, ang ikaapat na prinsipe mula sa kaharian ng Grey Castle. Ipinakikilala sa atin ang labanan para sa trono, isang utos na ginawa ng ama ni Roland upang magpasya kung sino ang magiging tagapagmana ng trono. Ang 5 anak ng hari ay binigyan ng kanya-kanyang gawain, ipinadala sa 5 magkaibang teritoryo, at susuriin base sa kanilang kakayahan na mamuno sa loob ng 5 taon. Sa huli, siya ang magpapasya kung sino ang magiging tagapagmana. Mula ngayon, tatawagin natin si Chen Yan bilang Roland. Agad na pagtanto ni Roland na hindi ito isang laro ng real-time strategy, hindi patas ang labanan dahil iba-iba ang kanilang panimulang kalagayan. Ipinakilala sa atin ang 4 na iba pang prinsipe at prinsesa. Ang unang prinsipe ay may napakataas na lakas ng katawan ngunit maituturing na walang utak. Ang pangalawang prinsipe ay napakayaman ngunit mapanlinlang. Ang pangatlong prinsesa ay may lakas militar at kakayahan sa pamumuno na sobrang taas, at sobrang matapang din. Ang pinakabatang prinsesa naman ay napakatalino at napakagandang ngunit tahimik. Ang ika-4 na prinsipe, si Roland ang ating protagonist, na ginugugol ang lahat ng oras sa pag-inom at pagwawaldas ng oras, mahilig maghanap ng kamatayan. Nai-assign si Roland sa isang bayan sa isang hangganan na napakalayo, kulang sa populasyon, mahirap, at kung saan ang dumi ay basta-basta na lang itinatapon. Hinawakan ni Roland ang kanyang ulo, naiintindihan kung gaano kalubha ang kanyang kinalalagyan. Bago pa siya matapos mag-isip, isang matandang lalaki na may mukha na puno ng puting buhok ang nagmamadaling inutusan si Roland na simulan ang pagbitay. Sa mundong ito, may mga tinatawag na mangkukulam na may mga kakayahang hindi masukat at dahil dito, sila ay itinuturing na inkarnasyon ng kasamaan. Tumingin si Roland sa paligid at nakita niya ang mga tao na nagtitipon sa gitna ng plaza, lahat ay nakatingin sa isang lugar. Nandoon ang mga lubid na ginagamit upang bitihin ang mga kriminal. Sa itaas ng mga ito, isang tao ang nakatali ng lubad na gawa sa abaka, nakasuot ng maruming kulay abong damit, ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod, bahagyang nakaangat ang dibdib, mahaba ang blonde na buhok at payat ang pangangatawan. Hindi mahirap makita na siya ay isang babae, nanginginig habang hinihipan ng hangin ang kanyang buhok. Pinuna ni Roland sa kanyang isipan ang ganitong gawain, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ng mga tao ang ganitong kahangalan. Palayain ng mangkukulam. Sigaw ni Roland na ikinagulat ng kanyang ministro, mga gwardya, at mga residente. Nagpanggap si Roland na pagod na siya at gusto niyang ipagpaliban ang pagbitay sa ibang araw. Biglang ang punong kabalyero ni Roland na nagngangalang Carter ay nagtangkang pigilan si Roland sa pagpapaliban ng pagbitay, sapagkat nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng mangkukulam at siya ay dapat nang patayin. Natatakot sila na maaaring dumating ang ibang mga mangkukulam upang iligtas siya. Tumingin si Roland sa mangkukulam at sinabi, hindi ko alam, iniisip na ang kabalyero sa kanyang harapan ay isang kabalyero na mas malaki ang braso kaysa sa karaniwang katawan ng tao ay natatakot sa isang babae na kalahati lang ng kanyang laki, gaano kalokohang isipin. Lumakad palayo si Roland, sinasabing mas mainam na makaakit pa ng mas maraming mangkukulam para mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Nang hindi nagpapaliwanag ng higit pa, bumalik si Roland sa kanyang sira-sirang kastilyo, isinara ang pinto at napabuntong hininga. Sa wakas, nagkaroon si Roland ng oras upang i-proseso ang nangyayari, malamang na namatay siya sa sobrang trabaho at napadpad sa mundong ito. Agad niyang nalampasan ang takot na dulot ng pagkakasadlak sa isang hindi pamilyar na mundo, tinanggap niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Roland, at nagpa siya na maghukay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mundong ito. Kinagabihan, si Roland at si Carter, ang punong kabalyero, ay dahan-daang bumaba ng hagdan, patungo sa ilalim ng kulungan ng bayan sa hangganan. Patuloy na pinapaalalahanan ni Carter.
Si Roland tungkol sa panganib na dulot ng isang mangkukulam, ngunit si Roland ay tinutuya siya, sinasabing paano magugulat ang kanyang punong kabalyero sa isang babae. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang ilalim ng kulungan. Ito ay isang maliit na selda, natatakpan ng makakapal na bakal na rehas. Sa loob ng selda, isang batang babae ang nakaupo sa sulok, nakasuot ng maruming kulay abong manipis na damit, nakatali ang kanyang mga kamay sa likod. Tumayo siya, tinitingnan ng diretso si Roland. Napahiya si Roland, habang nakikita niya kung gaano kaganda ang dalaga. Siya ay may maputlang asul na mga mata, kalmado na parang lawa, hindi niya nakita ang takot, galit o poot sa kanyang mga mata. Pinapalapit ni Roland ang dalaga upang mas makita siya ng malapitan. Bigla, tumalon si Carter sa harap ni Roland, pinipigilan ang dalaga na lumapit, at muli siyang binabalaan tungkol sa panganib na dulot ng isang mangkukulam. Hinawakan ni Roland si Carter sa balikat at sinabihang magpakalma. Pagkatapos, tinanong ni Roland ang dalaga tungkol sa kanyang kwento. Ipinahayag niya ang kanyang pangalan na si Anna, at ang kanyang ama ay dati nang nagtatrabaho sa minahan, ngunit bumagsak ang minahan at siya ay nabaon sa loob. Isang manggagawa sa minahan ang nagkakataong nagnakaw ng mga mahahalagang bagay mula sa kanyang ama. Nahuli ito ng mag-asawang kapitbahay ni Anna. Sumugod ang magnanakaw sa mag-asawa gamit ang isang piko, pinabagsak ang isa at nang muntik ng patayin ang kapitbahay, nagising ang kakayahan ni Anna at pinatay ang magnanakaw. Nang mailigtas nila ang ama ni Anna mula sa minahan, nakiusap si Anna sa mag-asawa na huwag siyang isumbong. Biglang tinanong ni Roland si Anna, at mula sa hitsura nito, ang mismong ama ni Anna ang nagsumbong sa kanya. Muling inudyukan ng ministro si Roland na ipatupad ang pagbitay matapos marinig ang pag-amin ni Anna. Ngunit tumanggi si Roland na naging interesado sa mga kapangyarihan ng mangkukulam. Matapos marinig ang sinabi ni Roland, nagsimulang tumawa si Anna na tinutulig sa si Roland at tinanong siya, gusto mong makita ang tinatawag ninyong kapangyarihan ng Diablo. Hindi nagpatinag si Roland at iginiit na makita ang kapangyarihan ni Anna. Nakasuot si Anna ng isang kwintas na nagtatakip sa kanyang kapangyarihan bilang isang mangkukulam. Nabigla si Anna sa tapang ni Roland. Tumindig siya, tinitigan si Roland sa mata at sinabi, ang iyong pagkamausisa ay maaaring magdala sa iyong kamatayan. Bago matapos ni Anna ang kanyang pangungusap, inabot ni Roland ang lock at pinunit ito. Napatulala si Anna, gulat na gulat habang pinapanood si Roland na itinapon ang sirang lock sa likuran niya. Sinabi ni Roland kay Anna na ipakita muli ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali lang, naramdaman ang init sa kulungan habang umusbong ang apoy sa ilalim ng hubad ng mga paa ni Anna. Nagningning sa liwanag, namangha si Roland. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyari. Ito ba ay kemikal, teknolohiya, o totoong mahika? Dahan-dahang lumapit si Anna sa gate ng kulungan. Ang apoy ay napakainit na natunaw ang mga bakal na rehas sa likidong anyo. Agad na tumakbo si Carter sa harapan ni Roland upang protektahan siya. Nangingilabot si Roland habang tinitingnan ang natunaw na mga bakal, namangha sa kapangyarihan ng mga mangkukulam. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit takot na takot ang mga tao sa kanila. Sinunog ni Anna ang mga tali ng kanyang balabal at iniangat ang kanyang kamay, palapit ng palapit kay Roland. Ilang sandali lang, si Roland ay nasa gate ng kulungan, at si Anna rin ay naroon. Makalipas ang ilang minuto, naglaho ang mga apoy na parang walang nangyari, maliban sa singaw at amoy ng nasusunog na metal. Sa wakas, kinumpirma ni Roland na tunay na mayroong mahika sa mundong ito. Hindi siya natakot. Sa halip, siya ay lubos na nasabik, iniisip kung paano magagamit ang kapangyarihan ni Anna sa napakaraming bagay, mula sa mga steam engine, pagtunaw ng bakal, paghuhulma ng bakal, hanggang sa paggawa ng mga modernong kagamitan. Tumingin si Anna sa kanya at sinabing natugunan na niya ang kanyang kuryosidad. Ngayon, patayin na siya. Habang tinitingnan ang marupok ngunit matapang na babae na halos wala ng damit, tinanggal ni Roland ang kanyang jacket at itinapon ito kay Anna, iniabot ang kanyang mga kamay at buong kumpiyansang sinabi na napagpasyahan na niyang kunin si Anna bilang empleyado. Matapos makita ang kapangyarihan ni Anna, agad na naalala ni Roland ang ikalawang batas ng thermodynamics, na nagsasabing ang estado ng entropy ng buong universo, bilang isang nakahiwalay na sistema, ay laging tataas sa paglipas ng panahon. Ngunit sa mundong ito, sa tulong ng mahika, maaaring malutas ang problemang ito, at ito ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa imbensyon ng perpetual motion machine. Nagulat ang ministro nang marinig na gustong kunin ni Roland ang isang mangkukulam. Hindi na ipinaliwanag ni Roland ang kanyang sarili, at agad na inutusan ang ministro na maghanda ng isang kontrata sa trabaho, at ipinasiguro sa kanya na magkaroon ng tirahan para kay Anna. Pagkaalis sa kulungan, bumalik si Roland sa kanyang tirahan.
Patuloy pa rin ang ministro sa pagsubok na kumbansihin si Roland na mapanganib ang mga mangkukulam, at sinabing ang kanyang kilos ay masyadong delikado. Pinutol ni Roland ang kanyang sinasabi at sinabi na hindi niya tinitingnan ang mga mangkukulam bilang mga demonyo o halimaw. Sinabi pa niya, wala tayong pera, wala tayong hukbo, wala tayong anuman, at upang magtagumpay laban sa kanyang mga kapatid, kailangan niya ng tulong ng mga mangkukulam, at dapat itigil ng mga tao ang kanilang pagkiling laban sa kanila. Nabigla ang ministro sa sinabi ni Roland. Hiniling ni Roland na dalhin si Ana sa kanya. Samantala, pinaliguan si Ana ng dalawang kasambahay. Matapos siyang malinis, naglabas ang kasambahay ng isang uniforme para subukan ni Ana. Medyo nahihiya si Ana nang makita ang damit, ngunit nagpasya pa rin siyang isuot ito. Sa labas ng tirahan, pinangunahan ng isang kasambahay si Ana patungo kay Roland. Si Roland at si Carter ay nakatingin sa isang kahoy na kubo na itinayo nila para kay Ana upang magsanay ng pagtunaw ng bakal. Ilang sandali lang at dumating na si Ana. Nang makita ni Roland si Ana sa kanyang bagong suot, natulala siya. Nakita niya si Ana na may mahaba, may kintab na buhok, balat na parang gatas, kagandahang tila na mumukadkad, payat ngunit proporsyonal na katawan. Bahagyang namula si Ana habang tinitingnan si Roland. Siguradong sigurado si Roland sa kanyang desisyon. Naisip niyang masyadong boring ang karaniwang uniforme ng manggagawa, at ang balabal ng mangkukulam ay masyadong malaki, ngunit ang uniforme ng kasambahay ay perpekto para kay Ana. Tinanong ni Ana kung bakit ganito kabuti ang trato sa kanya ni Roland kahit na pumirma pa ng kontrata. Habang bumabalik sa kanyang alaala ang masamang trato ng mga tao sa kanya nang malaman nilang siya ay isang mangkukulam, muling iniabot ni Roland ang kanyang kamay at buong kumpiyansang sinabi na hindi siya naniniwala sa mga kalokohang iyon. Tiwala si Roland kay Ana at naniniwala sa kanyang kapangyarihan. May kumislap sa mata ni Ana habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa kamay ni Roland, pinangako niyang tutulungan si Roland at matututo kung paano kontrolin at gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng kahoy na kubo, puno ng singaw ang silid habang humihinga si Ana. Nagpa-practice si Ana ng pagkontrol sa kanyang abilidad. Matapos ang maraming kabiguan, patuloy na umaangat ang apoy mula sa kanyang mga paa, unti-unting lumalawak at tinatakpan ang kanyang buong katawan. Bigla, nawala ang kontrol ni Ana sa apoy at nasunog muli ang kanyang mga damit. Bigla nilang narinig ang malakas na katok sa pinto, sinundan ng mabilis na pagtakbo ni Carter at ng ministro patungo sa kubo, iniulat na may nakita ang mga nagrorondang sundalo na bakas ng mga demonyong hayop. Nagulat at nag-alala ang lahat, pati na si Ana, ngunit nalito si Roland. Simula ngayon, tatawagin natin ang ministro sa kanyang tunay na pangalan, si Barkov. Binuksan ni Barkov ang pinto at iniulat kay Roland na paparating na ang buwan ng demonyo. Buwan ng demonyo. Iniisip ni Roland ng sandali, dahan-dahang naalala ang katagang ito ngunit nananatiling nalilito, tumingin siya kay Ana, na tila natatakot. Sa hitsura ni Ana, napagtanto ni Roland ang seryosong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Barkov na ang buwan ng demonyo ay nangyayari tuwing taglamig pagkatapos ng unang pag-ulan ng nyebe. Magiging malamlam ang araw, at magbubukas ang mga pintuan na konektado sa impyerno sa loob ng bundok. Sa kasamaang palad, walang kakayahan ang bayan sa hangganan upang ipagtanggol ang sarili, kaya kailangang lumikas ang mga residente patungo sa pinakamalapit na kuta, ang Kango Stronghold. Tiniyak ni Barkov kay Roland na ang kanyang kaligtasan ay laging prioridad. Tinanong ni Roland si Barkov kung nakita na ba niya ang pintuan ng impyerno. Sinagot ni Barkov na imposible para sa isang ordinaryong tao na makita ito. Mahirap akyatin ang bundok na Longji, at ang paglapit dito ay maaapektuhan ng masamang aura, na nagdudulot ng pagkahilo at maaaring magpabaliw sa isang tao. Maliban na lang kung tumigil si Barkov. Hiniling ni Roland na ipagpatuloy niya, tumingin si Barkov kay Ana at sinabi, maliban na lang kung ang taong iyon ay isang mangkukulam, dahil mga mangkukulam lamang ang maaaring makakita ng pintuan ng impyerno, sapagkat sila ay nahawahan na. Matapos marinig ang sinabi ni Barkov, hindi natuwa si Roland, ngunit dahil ito rin ang unang beses na nakarating si Barkov sa bayan sa hangganan, wala siyang ideya tungkol sa mga demonyong hayop at hindi masagot ang karamihan ng mga tanong ni Roland. Matapos makuha ang pangunahing impormasyon, sinimulan ni Roland na ayusin ang kanyang mga iniisip. Kung kailangan lumikas ng mga residente dito taon-taon, imposible para sa bayan na umunlad. Kung kaya ng Kango Stronghold na ipagtanggol ang sarili laban sa mga demonyong hayop, nangangahulugan na maaari silang talunin. Kaya bakit hindi natin sila labanan dito sa bayan sa hangganan? Nagsimulang pawisan si Barkov, at tahasang sinabi kay Roland na, hindi tulad ng Changjie Stronghold, wala tayong matataas na pader o mga elite na sundalo na katulad ni Duke Ryan.
Kumislot ang kilay ni Roland at bahagyang ngumisi, sa wakas ay naintindihan niya na ang bayan sa hangganan ay itinayo sa eksaktong lugar na ito para sa isang layunin lamang bilang alarma para balaan ang kuta. Kung nais ni Roland na mapaunlad ng maayos ang bayang ito, kailangan niyang manatili. Maaari niyang baliwalain ang lahat ng balakid, ngunit kailangan niyang manatili ang mga tao rito. Iniutos niya kay Barkov na tipunin ang lahat ng lokal na gwardya, mangangaso, at magsasaka. Nagdagdag si Roland ng ilang kondisyon. Una, dapat ay higit 5 taon na silang naninirahan dito. Pangalawa, mas mainam kung naranasan na nila ang buwan ng demonyo o nakipaglaban na sa mga halimaw na demonyo. Pagkatapos ipalabas ang utos, si Roland at Anna ay pumunta sa likurang hardin upang mag-enjoy ng panghimagas. Ito ang unang beses na natikman ni Anna ang isang napakasarap na cake. Habang dahan-dahan at maingat nang hinunguyan ni Anna ang cake, tinanong ni Roland si Anna tungkol sa buwan ng demonyo. Dahan-dahang nagpakumbaba si Anna at ipinaliwanag kung ano ang karanasan ng isang karaniwang magsasaka sa panahon ng nakakatakot na panahong ito. Ang mga tulad ni Anna at ng kanyang ama ay kailangang magsimulang maglakbay patungo sa kuta, dala ang kanilang taunang ani upang ipagpalit sa pagkain at ginto. Magtatayo ang kuta ng pansamantalang kampo para sa kanila, at maaaring magtagal ang buwan ng demonyo ng hanggang 4 na buwan. Ngunit sinabi ng mga opisyal sa kuta na ang kanilang ani ay sapat lamang para sa 3 buwang supply. Dahil sa kakulangan ng pagkain at supply, marami sa kanilang mga baka ang hindi makakaligtas. Ang mga taong hindi makakayanang magpatuloy ay sapilitang kukunin, at ang iba ay mamamatay. Si Anna ay nagsimulang lumuha, at nang makita iyon, naisip ni Roland na napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Ngunit bago pa man matapos ni Roland ang kanyang sinasabi, sinabi ni Anna na inalagaan siya ng kanyang ama noong panahong iyon. Sandali silang natahimik. Pagkalipas ng ilang sandali, mahina niyang sinabi na 25 gintong piraso ang halaga ng pabuya sa pagtukoy ng isang mangkukulam. Sinundan ito ni Anna ng pagsasabi na gusto lamang ng kanyang ama na magpatuloy na mabuhay. Nang marinig ito, nagalit si Roland, at pinangako kay Anna na hinding-hindi na mangyayari ito muli sa bayang ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang opisina at inutusan si Barkov na lumapit. Kasama ni Barkov ay 3 lalaki, 2 ay mga gwardya, at ang isa ay isang lokal na mangangaso. Ang 2 gwardya ay ang mga kapitan ng patrol na inatas ang magtanggol sa fire beacon tuwing taon. Nagsimula silang magbigay babala sa kalapit na kuta tungkol sa pag-atake ng mga halimaw na demonyo. Ang isang matangkad na lalaki na may asul na buhok at may malaking peklat sa kanyang mukha ay nagpatunay na hindi lang siya nakipaglaban sa mga halimaw, kundi nakapatay na siya ng 2. Tumanggaw si Roland at sinabihan ang 3 lalaki na magpakilala ng isa-isa. Ang batang gwardya ay lubhang kinakabahan ng magsalita kay Roland, marahil unang beses niyang makita ang isang prinsipe ng malapitan. Nauutol siyang nagsalita, sinasabing kapag nagsimula ng mag-snow, sisindihan nila ang apoy sa tore sa Hilagang Minahan kapag nakita nilang sumugod ang mga halimaw mula sa kagubatan, pagkatapos ay tatakbo pabalik gamit ang lihim na daanan. Itinuro ni Roland ang isa pang gwardya, sinabihan siya na ang sisigat mula ngayon. Tinanong ni Roland kung ano ang hitsura ng mga halimaw at kung maaari silang patayin. Ang isa pang gwardya ay tila nervyos din, mukhang pawisan na lumalabas mula sa kanyang helmet, ngunit hindi siya nauutal. Sumagot siya kay Roland, sinasabi na ang mga halimaw na demonyo ay karaniwang mga hayop na nahawa ng masamang aura, na nagiging dahilan upang sila ay maging lubhang galit at agresibo, ngunit maaari pa rin silang patayin. Ang pangkat ng mga kabalyero mula sa Kanggu Stronghold ay palaging ipinapadala upang paksay ng ilan sa mga natitira. Biglang sumipa ang mangangaso, lumuhad sa isa niyang tuhod, at sumigaw na walang kahanga-hanga ang mga halimaw na ito, ngumiti siya ng may pagmamalaki at sinabi niyang nakapatay na siya ng 2 sa mga ito. Namangha si Roland sa angking aura ng mangangaso na lampas sa 7 talampakan ang tangkad. Ipinakilala ni Barkov sa tabi ni Roland ang mangangaso, ang pangalan niya ay Axe, at ang dahilan kung bakit siya ganito katangkad ay may chismis na siya ay nagtataglay ng dugo ng mga Majin Giants. Pinag-usapan ni Axe ang 2 niyang napatay na halimaw, isa ay isang baboy ramo at ang isa naman ay isang lobo, na maaaring tukuyin ayon sa kanilang pinagmulan bago mahawa ng masamang aura. Ang nahawa ang mga hayop ay nagkakaroon ng mga katangiang nagpapalakas sa kanila, kaya't nagiging mahirap silang kalabanan, ngunit hindi iyon ang tunay na problema. Ang tunay na problema ay ang mga mixed species. Iniangat ni Axe ang kanyang damit at ipinakita ang isang napakalaking sugat na mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang ibabang katawan, na sumasakop sa isang kapat ng kanyang katawan. Ang mga mixed species ay hindi lamang mabangis, kundi may kakayahan ding mag-isip.
Nakatagpo na si Axe ng isa noon at pinalad siyang makaligtas sa pamamagitan ng pagtalon sa kalapit na ilog bago siya nawala ng malay. Matapos makuha ang lahat ng impormasyong kailangan, tumayo si Roland at sinabing na pagpasyahan niyang manatili sa bayan sa hangganan. Nagsimula ng mag-ulat sina Carter at Barkov, at si Carter ay muling naging madaldal, mabilis na binibigkas ang kanyang mga salita, sinasabi kay Roland na masyadong delikado ang kanyang desisyon, at hindi niya maaaring ilagay si Roland sa ganitong kalaking panganib. Pinatigil siya ni Roland at tinanong paano kung magbibigay siya ng pader. Medyo nagalit si Carter at sinabihan si Roland na huwag magbiro dahil imposible itong magtayo ng pader sa loob ng 4 na buwan. Naiintindihan ni Roland na mahirap kumbansihin si Carter, kaya't simple niyang sinabi na huwag magpadalos-dalos ng desisyon, at kung wala siyang makitang maaasahang pader sa loob ng 3 buwan, aalis siya pabalik sa kuta. Matapos marinig ang sagot ni Roland, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Carter, lumuhad at nanumpa na protektahan si Roland. Narito tayo, sa pantalan ng Beishwai sa Grey Castle, ipinapakilala ang isang babae, habang humahampas ang malamig na simoy ng dagat sa kanyang buhok. Habang binabayo ng dagat ang baybayin, isang babaeng may suot na eye patch, at damit na parang pirata mula sa One Piece, ang nagtanong sa kanyang mga tauhan tungkol sa kalagayan ng kanyang armada. Sumagot ang kanyang tauhan na ang armada ay dapat bumalik sa loob ng 3 araw. Ang mapanuring babaeng ito ay si Garcia Wimbledon, ang ikatlong anak ng hari mula sa Grey Castle. Matagal na niyang sinasanay at itinataguyod ang kanyang armada bago pa ipahayag ng hari ang probisyon. Ang kanyang kariktan at talino ay hindi nagiging hadlang sa kanyang karunungan. Ang mabilis niyang pagbuo ng kanyang hukbo na may mga ilaitong sundalo, bihasang mandaragat, at maraming yaman mula sa mahabang taon ng paggalugad sa dagat ay nagpapatunay ng kanyang katalinuhan, na naglagay sa kanya ng hakbang sa unahan ng kanyang mga kapatid. Si Garcia ay may masamang balak magpadala ng mga especially iya sa kanyang mga kapatid at maghanap ng pagkakataon upang sila'y patayin. Hindi na nakakagulat na nalaman ng 3 magkakapatid ang tungkol sa mga especially iya at pinatay sila, ngunit laking gulat ni Garcia nang mabuhay ang kanyang walang kwentang pang-4 na kapatid matapos lumunok ng lason. Nakakuha siya ng liham mula sa especially iya na nagsasabing nakita niya si Roland na nilulo ng lasong pildore sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa alaala ng isang tao, nakikita natin si Anna na nakaupo sa isang bukid na napapaligiran ng mga kambing, at may mga lalaking bihis pastor na papalapit kay Anna, tinatanong kung anong aklat ang binabasa niya. Ang lalaking ito ay ang guro ni Anna, ang pangalan niya ay Carl Van Bate. Pagkatapos, ang alaala ay nabasag na parang salamin. Kasunod nito, si Carl ay nasa gitna ng isang pulutong, nasasaksihan ang pagbibitay kay Anna, na nagdulot ng matinding pag-aalala at stress. Ang mga eksenang ito ay araw-araw na pinapahirapan si Carl, unti-unting sumisira sa kanya. Nagising si Carl sa kanyang opisina, basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Nalaman natin na ang dahilan kung bakit siya naroon sa maliit na bayan sa hangganan ay dahil ang mga opisyal sa Grey Castle ay pinalitan ang mga materyal na bato dahil sa kasakiman, na naging sanhi ng pagbagsak ng bagong gusali ng teatro, na nagdulot ng pagkamatay ng higit sa 3 dosina. Isinisisi nila ito sa asosasyong pinagtatrabahuhan ni Carl, na nagiging sanhi ng pamumula ng kanyang mga mata, pagkayam ng kanyang kamao, at pagsiklab ng apoy ng galit sa kanyang katawan, habang iniisip kung bakit ang isang dalisay na kaluluwa tulad ni Anna ay ibinitin. Sa kwento, sinabi ni Roland kay Barkov na ipalit si Anna sa isang kriminal na may parusang kamatayan upang linlangan ang mga residente na si Anna ang ibinitin ni Roland, dahil tinakpan nila ang bibig at mukha ng kriminal. Walang nakakaalam na si Anna ay buhay pa, kasama si Carl, na iniisip na patay na siya. Balik sa kwento. Ang mga kasuklam-suklam na tao ay nagsasaya sa kanilang yaman at nagpapakalunod sa kanilang kasakiman. Tumingin si Carl sa bintana, labis na nadidismaya sa kahariang ito na bulok sa kanyang pinakapuso, puno ng kawalan ng katarungan, mabigat na buwis, at kasakiman. Ang mga opisyal ng lungsod na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang mga mamamayan, ipinadala ang isang inosenteng babae sa bitayan, tinatanong niya ang Diyos, ano ang tunay na kasamaan. At biglang may kumatok ng 3 beses, binuksan ni Carl ang pinto at nakita ang isang batang babae na umiiyak. Ang batang babae ay balisa at nag-aalala, nararamdaman niyang may mali sa kanyang katawan, at natatakot siya na siya ay magtatapos tulad ni Anna, nanginginig sa takot at hindi alam ang gagawin. May tumama sa isip ni Carl, kunot-noo siyang tumingin sa batang babae sa kanyang mga mata at sinabing poprotektahan niya siya, sabay haplos sa kanyang ulo. Naglakad si Carl sa kalye, pinagsisisihan ang hindi pagtindig noong ang kanyang asosasyon ay sinisisi, at pinagsisisihan ang hindi pagtindig noong ibinitin si Anna.
Hindi niya kayang hayaan na mangyari ang parehong bagay kay Noah, ang pangalan ng batang babae na nakita natin kanina. Nabali ang iniisip ni Carl nang marinig niya ang isang tao na sumisigaw sa likod niya. Lumingon siya at nakita ang isang grupo ng tao na nagtitipon sa harap ng billboard, marami sa kanila ang nagtatawanan, parang narinig nila ang pinakamagandang biro sa kanilang buhay. Ito ay isang abiso ng trabaho mula kay Roland, ito ay isang impormasyon tungkol sa pagre-recruit, naghahanap ng mga posisyon tulad ng mga tagagiling ng bato, mga manggagawa, mga karpintero, at mga mason. Nag-aalok sila ng sahod mula 12 tanso sa isang araw hanggang sa kamangha-manghang 1 ginto kada buwan. Nabigla si Carl nang makita ang huling linya ng pagre-recruit, nakasulat doon na ang mga nagpapakita ng kahusayan ay bibigyan ng posisyon bilang opisyal. Naalala ni Carl ang isang tsismis na kumakalat sa bayan, na si Roland ay may kakaibang personalidad at labis na kinamumuhian ng banal na simbahan. Naalala niya, ang nakita niya sa panahon ng pagbitay. Ipinakita ni Roland ang kanyang ayaw sa pagbitay kay Anna, marahil ay may iba siyang pananaw tungkol sa mga mangkukulam, ito ang huling at tanging pag-asa ni Carl. Sa kabilang banda, sina Carter at Roland ay naglalakad at sinusuri ang mga pader, tinanong ni Carter si Roland kung gaano kataas ang gusto niyang gawin ang pader, at sinabi ni Roland na gusto niya ang pader na hindi bababa sa na 5 metro ang taas at 2 metro ang lapad, sapat na malaki para sa 4 na tao na sabay na maglakad. Sandaling nag-isip si Carter tungkol sa plano ng pader, kinakalkalo kung gaano katagal ang kailangan niya. Sinabi ni Carter, kahit na may mga taong ibinigay ni Roland, matatapos lang niya ang proyekto sa panahon ng susunod na taon na buwan ng demonyo. Ang pangunahing problema ay ang pagtiyak ng katatagan ng pader, ang mga bato ay dapat napiliin at gilangin ng maayos. Hindi nagbigay ng paliwanag si Roland, ngunit sinabi niya, magugulat si Carter sa semento. Nagtaka si Carter kung ano ang semento. Ilang sandali pa, sina Carter at Roland ay dumating sa istrukturang kamakailan lamang itinayo ni Roland na kung saan ay ang silid para sa pagsunog ng semento. Iniisip ni Roland na ang mga hilaw na materyales para makagawa ng semento ay karaniwan lamang, at makikita niya ang lahat ng ito sa bayan sa hangganan. Ngunit ang temperatura ay mahalagang hakbang. Hindi maalala ni Roland ang eksaktong temperatura, at wala rin siyang mga kasangkapan o makina para kontrolin ito. Bago pa matapos ni Roland ang kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto at sumabog ang init at singaw mula sa loob. Sinabihan ni Roland si Carter na manatili sa kanyang pwesto. Lumakad si Roland papunta sa pinto, at sa likod nito ay isang babae na puno ng alikabok ang mukha at nakahubad. Inabot ni Roland ang kanyang balabal sa babae at tinanong si Anna kung kamusta na ang lahat. Hindi siya binaygo ni Anna at ipinakita kay Roland ang kanyang ginawa. Isang bante ng kulay abong pulbos na kahawig ng semento, ngunit kailangan pa itong masubukan. Hindi pamilyar si Anna sa material na iyon, kaya't nagtanong siya kung para saan ito. Ipinaliwanag ni Roland ang maraming gamit ng semento, tulad ng pagtatayo ng mga bahay, tulay, at kung paano makakatulong ang sementong bahay sa pagprotekta sa mga tao mula sa lamig, ulan, o nyebe, at mas matibay ito kumpara sa karaniwang bahay na tinitirhan ng mga tao. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinakita ni Roland ang produkto kay Carter at Anna, at namangha si Carter sa produkto at sinubukang buhatin ang semento, pati na rin ang pagbukas ng bitek nito. Matapos masubukan ang tibay ng semento, ipinahayag ni Roland kay Anna at Carter ang kanyang ambisyon, nais niyang ipakita sa buong kaharian na ang mga mangkukulam ang tunay na pinakamahusay na mga kaagapay sa buhay. Nagpatuloy si Roland sa kanyang tunay na proyekto. Matapos ang ilang araw ng matinding trabaho, nakagawa si Anna ng maraming sako ng semento kasama ang mga taong kinuhang tauhan ni Roland, at nasa tamang landas na ang proyekto. Mismo si Roland ay lumabas at binaba ang kanyang estado para ipakita sa mga residente kung paano maghukay ng mga kanal, na nagbigay ng inspirasyon sa mga manggagawa, at lahat ay nagsikap ng mabuti. Bagamat masipag ang mga manggagawa, mabagal ang progreso ng proyekto, at ang mga kanal ay mas mukhang baradong imbornal. Bagamat dati siyang inhinyero, hindi naman siya bihasa sa mga gawaing sibil, kaya't hindi niya alam ang susunod na gagawin. Nagbibigay ito ng sakit ng ulo kay Roland habang kinakamot ang kanyang ulo. Kasabay nito, dumating si Barkov upang iulat ang isang mason na dating nagtatrabaho para kay Roland. Naaalala ni Roland na miyembro siya ng Grey Castle Stonemason Association, isang kilalang samahan na ngayon nabuwag na. Sinabihan niya si Barkov na dalhin ang mason sa kanya. Ilang sandali pa, bumalik si Roland sa kanyang opisina, at sa tabi niya ay nakaupo si Anna, nakangiti habang nagbabasa ng libro. Para kay Roland, ang tanawing iyon ay parang isang obra maestra.
Nabighani si Roland, ngunit agad siyang naputol sa kanyang pag-iisip nang dumating si Carter at ipinaalam na naroon na ang Mason. Habang nagpapakita ng paggalang ang Mason, agad siyang pinutol ni Roland at dumiretso sa paksa. Ilang sandali pa, nakita ng Mason si Anna, at nabigla, hindi makapaniwala sa kanyang nakita, tinawag niya si Anna sa pangalan nito. Nagulat si Carter at Roland at naging napakanerbyuso. Isinara ni Anna ang libro at tumangala nang marinig na may tumatawag sa kanya. Sigaw ni Roland, sinasabihan si Carter na harangan ang pinto at huwag hayaang makatakas si Carl. Agad na tumakbo si Carter papunta sa pinto, inilabas ang kanyang mga kamay, handang pigilin si Carl. Biglang lumuhad si Carl, tila hindi pa rin makapaniwala sa nakita, at nag-umpisa siyang humingi ng paumanhin ng paulit-ulit kay Anna, ngunit lubos siyang nagpapasalamat na buhay pa si Anna. Sa hitsura ni Carl, nakahinga ng maluwag si Roland. Alam niyang hindi ito magdudulot ng panganib kay Anna. Tumayo si Anna, mukhang nag-aalala, at ipinakilala si Carl bilang kanyang guro. Pagkaraan ng ilang minuto, kalmado na si Carl. Tinanong siya ni Roland kung sino siya. Pinunasan ni Carl ang kanyang luha at ipinakilala ang sarili, kasama ang kwento kung paano siya naging guro ni Anna. Tumingin siya kay Roland at sinabi na kahit hindi niya alam kung bakit iniligtas ni Roland ang isang mangkukulam, kahit pa gusto lamang ni Roland na magsilbi si Anna bilang kanyang alipin sa kama, mas mabuti na iyon kaysa patayin siya. Habang iniisip ni Carl na kahit hindi niya alam ang tunay na hangarin ni Roland, mas mabuti ng tama ang chismis, at naisip niyang kung may padala rin niya si Nana bilang concubine, magiging ligtas rin ito. Ipinakilala ni Carl si Nana bilang isang cute at kaakit-akit na batang babae, at nagtatanong kung maaari ring tanggapin ni Roland bilang concubine. Na-misinterpret ni Carl ang layunin ni Roland na protektahan ang mga mangkukulam. Ipinagpatuloy ni Roland ang pagpapaliwanag kay Carl. Sinabi ni Roland na tatawagan niya si Nana kung siya nga ba ay isang mangkukulam, ngunit hindi niya ito pwedeng kunin mula sa kanyang pamilya, lalo na't walang banta mula sa kanila. Sinabi rin niya kay Carl na mali ang kanyang pagkakaintindi. Ang dahilan kung bakit iniligtas niya si Anna ay hindi ang iniisip ni Carl. Masaya si Roland na malaman na may isa pang mangkukulam sa kanyang bayan, at upang hindi na magkamali si Carl, sinabi ni Roland ang totoo. Naniniwala si Roland na ang mga kwento ng mga mangkukulam na may kasamang masamang kapangyarihan mula sa demonyo ay walang basehan, at paprotektahan niya sila hanggat hindi sila gumagawa ng krimen. Ibinalik ni Roland ang usapan tungkol sa konstruksyon ng mga pader. Bagamat nagdududa pa rin si Carl, mabilis niyang binaliwala ito nang maunawaan ang plano ni Roland na magtayo ng pader para ipagtanggol laban sa mga demonic beasts. Nagbigay si Carl ng mga propesyonal na payo tungkol sa proyekto, at sinimulan ang gawain kung saan itinalaga si Carl bilang leader ng grupo. Kinabukasan, sa likod ng hardin, nakaupo si Roland na may hawak na baso ng alak. Si Carter at isang batang babae ay dahan-daang lumapit. Ito si Nana. Halatang kinakabahan siya, hawak ang kanyang damit, kinagat ang labi, at nanginginig habang dahan-daang lumalapit kay Roland na tila natatakot sa mangyayari. Nakatingin si Nana kay Roland gamit ang kanyang malalaking kristal na mata, puno ng hamog, at nagtatanong kung siya ba ay mamamatay. Talagang kaakit-akit si Nana, kaya habang tinitingnan ni Roland siya ay pinipigilan niyang mapatawa, at tinutulungan siyang mapakalma. Sinabi ni Roland na hindi siya mamamatay, at buhay din si Anna. Ipinakilala ni Roland ang kanyang sarili bilang pang-apat na prinsipe, si Roland Wimbledon, at tinanong si Nana na ipakilala ang sarili. Nang maunawaan ni Nana na hindi siya mamamatay, napuno ng saya ang kanyang mga mata at agad siyang nagpakilala bilang si Nana. Biglang tumakbo si Nana palayo kay Roland, hinawakan ang kamay ni Anna, at nagsimulang magkwentuhan, ganap na binabaliwala si Roland. Uminom si Roland mula sa kanyang baso habang pinagmamasdan ang dalawang babae, iniisip na si Anna ay 17 taong gulang pa lamang, at kung gaano pa siya gaganda habang lumalaki. Nang makita ni Roland na papalapit na sa katapusan ang kanilang pag-uusap, siningaitan niya ang dalawang babae at tinanong si Nana tungkol sa kanyang kapangyarihan. Nang marinig ni Nana ang tanong, muli siyang natakot, at itinago ang kanyang boses nang tanungin kung bibitayin siya ni Roland. Tiniyak ni Roland na hindi niya gagawin iyon. Sinabi ni Roland na hindi niya gagawin iyon, sapagkat tanging mga malulupit na kriminal lamang ang bibitayin, at hindi niya kayang gawin iyon sa isang kaakit-akit na batang babae tulad ni Nana. Tumanggaw si Nana, at nagpatuloy sa pagpapaliwanag na narinig niya ang chismis na ang mga mangkukulam ay sinumpa ng demonyo, ngunit hindi pa niya kailanman nakita ang isang demonyo. Nang mapansin ni Anna na tila nalulungkot si Nana, nilapitan niya ito at hinaplaw sa balikat, pinapalubag ang kanyang loob. Nagpakalma si Nana at nagsimulang ikwento kung ano ang nangyari.
Sinabi niya na mga isang linggo na ang nakalipas, nakita niyang nasugatan ang isang maliit na ibon at gusto niya itong tulungan. Bigla na lang may lumabas mula sa kanyang mga kamay, isang likidong bagay na bumalot sa ibon. Ang huling natatandaan niya, gumaling na ang ibon. Nang marinig ni Roland ang sinabi ni Nana, tila kumabog ang kanyang puso. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng kapangyarihan ni Nana, lalo na sa panahon na walang makabagong medisina, walang antibiotiko, at walang life support. Kahit ang maliit na sugat ay pwedeng humantong sa impeksyon at pagkamatay. Naisip ni Roland na maaaring nakatagpo siya ng isang natatanging yaman. Agad niyang inutusan si Carter na magdala ng buhay na manok. Tinanong ni Roland si Nana kung sa tingin niya masama pa rin ang kanyang kapangyarihan matapos malaman na kaya niyang magpagaling ng mga hayop. Tumingin si Nana kay Roland at sinabi na ayon sa kanyang guro, ang mga mangkukulam ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kaya ng ordinaryong tao, pero ito daw ay patibong ng demonyo. Pagkatapos ay sumumpa si Nana habang nakataas ang tatlong daliri, na hindi pa siya nakakita ng demonyo kahit kailan. Sinabi ni Roland na naniniwala siya sa lahat ng sinabi ni Nana, pero ang tungkol sa demonyo ay isang kasinungalingan lamang na ipinapalaganap ng banal na simbahan. Pati ang guro ni Nana ay isa ring biktima, nalinlang ng mga kasinungalingang ito. Tinanong ni Nana kung bakit magsisinungaling ang simbahan sa mga tao. Napailing si Roland dahil naiintindihan niya kung paano gumagana ang relihiyon sa mundo, at naalala niyang may mga ganitong pangyayari na rin sa kasaysayan. Wala talagang tamang sagot, kundi para lamang sa pansariling kapakinabangan. Si Nana ay mahinang bumulong kay Roland. Pakiusap, dahan-dahan lang, ayoko itong masaktan. Ngumiti si Roland at sumagot. Huwag kang mag-alala, mabilis lang ito. Samantala, hirap na hirap si Carter na hawakan ng isang manok na nagwawala at pumapalahaw. Para bang nag-audition ng manok para sa isang horror movie. Nang magsimulang kumilos si Roland, kinagat ni Nana ang kanyang mga ngipin, naghahanda para sa pinakamalala. Ngunit bago pa siya makasigaw, ang manok ay sumigaw ng nakakatakot na tunog, habang ang mga balahibo nito ay nagliparan sa paligid. Iniunat ni Nana ang kanyang maliliit na braso patungo sa nasugatang manok gamit ang kanyang natatanging kapangyarihan upang pagalingin ito. Sa loob ng ilang segundo, ang manok na dating tila isang malungkot na tumpok ng balahibo ay naging napaka-energetiko, parang nakainom ito ng steroids. Ang maliit na nilalang ay tumatalon-talon na parang isang martingale na agila na lumilipad sa kalangitan. Lumipas ang mga oras, at ang kawawang manok ay sumailalim sa iba't ibang pagsubok at proseso. Ang maliit nitong katawan ay malamig at walang buhay, na marahang hinahawakan ni Carter sa kanyang mainit na mga braso. Natapos ni Roland na ang kakayahan ni Nana ay kayang pagalingin ang mga nasirang bahagi ng katawan, ngunit hindi niya kayang palagwin muli ang isang naputol na bahagi, kundi isang bahagi na muling naibalik sa katawan ay maaaring magamot ng buo. Hindi rin niya kayang buhayin muli ang patay. Pagkatapos matukoy ang mga limitasyon, inutusan ni Roland si Carter na ibalik ang manok sa kusina. Nakatayo sa gilid si Nana, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kinagat niya ang kanyang labi, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin matapos makita ang lahat ng nangyari ngayong araw. Napansin ni Roland na medyo malungkot pa rin si Nana pagkatapos ng mga kaganapan kanina, kaya't naisipan niyang pasayahin siya. Inimbitahan niya si Nana sa isang masayang picnic. Nagningning ang mga mata ni Nana sa tuwa nang makita ang lamesang punong-puno ng masasarap na pagkain. Habang umuupo siya sa lamesa, hindi mapigilan ni Nana ang pakiramdam na nawala na ang lahat ng kalungkutan mula kanina. Napapaligiran siya ng masasarap na pagkain, magagandang kasama, at positibong enerhiya. Habang unti-unting lumulubog ang araw, inihatid ni Carter si Nana palabas ng tirahan. Nagniningning sa tuwa si Nana at kumaway pa ng palm kay Roland, ipinangako na magkikita silang muli bukas. Si Anna, na nakatayo sa tabi ni Roland, ay hindi maiwasang magtaka kung bakit hindi sinubukan ni Roland na kumbansihin si Nana na manatili. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang kapwa mangkukulam. Tiningnan ni Roland si Nana habang papalayo siya, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. May pamilya pa si Nana, sabi niya nang mahina kay Anna. Sa ngayon, hindi pa nila alam ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Tumingin si Anna sa kanyang mga paa dahil alam niyang mahirap itago ang mga kakayahan ng isang mangkukulam mula sa mga mahal sa buhay, ngunit sa oras na malaman nila, laging isinusuko ng mga ito ang mangkukulam sa banal na simbahan, isang bagay na hindi na maiiwasan. Napansin ni Roland na medyo malungkot si Anna, kaya tinanong niya kung namimiss ba nito ang kanyang ama. Walang alinlangan, sinabi ni Anna na hindi. Naramdaman ni Roland ang kirot ng kalungkutan sa kanyang puso, kinakagat ang kanyang labi, hindi sigurado kung ano ang susunod na sasabihin. Agad na binago ni Roland ang paksa.
Mula ngayon, madalas nang pupunta si Nana dito, sabi niya. Sana araw-araw. May balak akong sanayin ang kanyang mga kapangyarihan. Tumayo ng matikas si Roland at nagsalita ng may determinadong tono. Pangako ko sa'yo, Ana, na habang nandito ako, lahat ng mga mangkukulam ay ituturing na pantay-pantay at mamumuhay na parang mga normal na tao. Alam kong darating ang araw na ito, at hindi ako titigil hanggat hindi natin ito nagagawa. Simula ng pamahalaan ni Carl ang proyekto ng pagpapagawa ng pader, natagpuan ni Roland ang sarili na may mas maraming oras para sa sarili. Ginugugol niya ang mga hapon sa pag-inom ng tsaa kasama si Ana at si Nana, pinapanood habang nagsasanay sila sa kanilang mga kakayahan sa mahika at pinapahusay ang kanilang mga kasanayan. Sa simula, nakaramdam ng kaunting pagkakonsensya si Roland dahil hindi siya masyadong kasangkot sa proyekto ng pader, ngunit habang pinapanood si Carl at ang kanyang grupo na walang kapagurang nagtatrabaho araw-araw, napagtanto niya na maaari niyang pagkatiwalaan ang mga ito na tapusin ang trabaho. Biglang pumasok si Barkov sa opisina ni Roland, puno ng kaba. May malaking problema tayo, kamahalan, sabi niya, habang tumutulo ang pawis sa kanyang kalbong noo. Sobra na ang ginagastos natin sa pagkuha ng mga manggagawa at mga arsenal. Nanganganib ng maubos ang ating pera. Umupo si Roland sa kanyang upuan, nararamdaman ang kawalan ng magawa, habang siya rin ay walang pera, kinamot ang ulo, desperadong naghahanap ng ideya. Habang pinagmamasdan ni Barkov ang ikaapat na prinsipe, hindi niya maiwasang humanga sa kung gaano na nagbago si Roland mula noong kanilang panahon sa Grey Castle. Noong una, walang silbi ito. Sa isang masamang reputasyon at walang pakiramdam ng pagiging isang marangal, sumama lamang si Barkov sa maliit na bayang ito sa hangganan dahil ipinangako sa kanya ng hari ang posisyon bilang opisyal na tagapamahala ng pananalapi. Ngunit nang dumating si Roland sa bayan, nagsimula siyang magalit sa bawat marangal na taong nakakasalubong niya, at madalas siyang pagtawanan ng mga tao. Ngunit lahat ay nagbago nang iligtas ni Roland ang mangkukulam na iyon. Hindi makapaniwala si Barkov kung gaano na nagbago si Roland mula noon. Isa na siyang ibang tao. Nakatutok si Roland sa paglutas ng mga problema sa pananalapi ng bayan na hindi niya napansin ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Barkov. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, ipinaliwanag ni Roland na pinag-aralan niya ang mga problema ng bayan at nakabuo siya ng plano upang mapabuti ang kita. Nasa estado pa rin ng pagkagulat si Barkov, ngunit napagtanto niya na seryoso si Roland at may tunay na hangarin na tulungan ang mga tao sa bayan. Habang patuloy na ipinapaliwanag ni Roland ang kanyang plano, hindi maiwasan ni Barkov na magtaka kung si Roland ba ay sinapian ng isang demonyo. Ngunit naalala niya ang pagkakataon ng hawakan ni Roland ang isang locket na may kapangyarihang alisin ang anumang demonyong kapangyarihan sa loob niya. Habang naglalakad sila sa bakanting daungan, hindi maiwasang ikiling ng ambasador ang kanyang ulo sa pagkadismaya. Mukhang hirap pa rin ang bayan sa hangganan, aniya sa kanyang kalihim. Ngunit nadagdagan ang kanilang pagtataka nang mapansin nila ang kakulangan ng ore sa bakuran. Saan napunta ang mga shipment? Tanong ng kalihim. Napukaw ang kanilang interes at nagpasya silang bisitahin si Roland sa kanyang kastilyo. Habang papalapit sila, nag-isip sila kung nakahanap na ba ng bagong kasosyo sa kalakalan ng bayan sa hangganan. Hindi maiwasan ng ambasador na makaramdam ng kaunting kaba sa sitwasyon. Plano niyang kontrolin ang ruta ng kalakalan, ngunit dahil sa mga kamakailang aksyon ng ikaapat na prinsipe, mukhang hindi na magiging matagumpay ang kanyang mga plano. Habang papalapit sila sa harapang gate ng bayan sa hangganan, naramdaman ng ambasador ang pagkabalisa. Magugulat ba siya ng ikaapat na prinsipe? Inimbitahan ni Roland ang ambasador sa isang welcome dinner, ngunit sa halip na karaniwang mga kubyertos, binigyan sila ng 2 patpat na kahoy. Medyo nalito ang ambasador, hindi pa siya nakakagamit ng chopsticks noon, at pinanood si Roland habang bihasang kinukuha nito ang kanyang pagkain. Sinubukan niyang gayahin ang prinsipe, at matinding nagtuon ng pansin ang embahador sa pagsubok na kunin ang isang cherry tomato gamit ang chopsticks. Ngunit bago pa siya magtagumpay, biglang nagtanong si Roland, dahilan upang mapatalo ng embahador at maitapon ang kamatis sa hangin. Tinanong ni Roland ang embahador kung ano ang iniisip niya tungkol sa paggamit ng chopsticks, na mas madaling makuha kaysa sa kubyertos. Sinabi ni Roland na hindi na kailangang mag-alala ang kanyang mga tao tungkol sa sakit na pumapasok sa kanilang bibig dahil lagi silang kumakain gamit ang kanilang mga kamay. Ang embahador ay hindi maiwasang humanga sa katalinuhan ng ikaapat na prinsipe. Ipinagpatuloy ni Roland ang pagsasabi sa embahador na dahil sa isang pagbagsak ng minahan, wala silang makukuha mula sa minahan hanggang sa susunod na taon. Ang embahador ay nagtanong tungkol sa ani ng nakaraang 2 buwan, at sinabi ni Roland na hindi sapat ang ani upang pakainin ang kanyang mga tao.
Ipinaalala ni Roland sa embahador ang nangyari noong buwan ng mga demonyo 2 taon na ang nakalipas, habang yumuko si Roland at tiningnan ang embahador ng may pagtitiwala. Kailangan nating humanap ng mas mahusay na solusyon, idineklara niya. Hindi tayo pwedeng patuloy na umasa sa mga dating pamamaraan na nabigo na sa atin noon. Hindi sumang-ayon o tumanggi ang embahador, ngunit naglabas siya ng isang hindi masyadong pinag-isipang plano. Iminungkahi niyang ang mga noble families ay magpahiram ng dagdag na buwan ng pagkain, at ang mga tao ni Roland ay maaaring bayaran ito sa susunod na taon. Hindi natuwa si Roland. Umiling siya sa pagkadismaya at sinabi, ang Willowtown ay handang gamitin ang kanilang mga gold royals para bilhin ang anumang bagay, kabilang ang mga ores ni Roland, habang nagbebenta din ng pagkain sa presyo ng merkado. Sinabi ni Roland sa embahador na wala siyang kapangyarihang magdesisyon para sa mga noble families. Napatigil ang embahador, at biglang binalikan ang alaala ng kanyang ama. Sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang ama na ang ika-4 na prinsipe ay hindi gagamit ng mga ores para sa mga butil at tinapay, at hindi nila dapat linlangin ito. Ngunit kinutya lang siya ng kanyang ama at tinawag na baboy ang prinsipe, na sinasabing wala itong alam. Tama si Roland sa kanyang sinabi. Hindi man kumbinsido ng embahador ang sariling ama, paano pa kaya ang 5 iba pang pamilya? Pero hindi niya hahayaan si Roland na umalis ng walang laban. Itinaas niya ang 3 daliri at nag-alok ng presyo na mas mataas pa sa inaalok ng Willowtown. Nakikiusap siya kay Roland, hayaan mo akong bumalik sa Canggu Stronghold at subukan kong kumbansihin ang ibang mga pamilya. Magdadala ako ng bagong kasunduan pabalik. Pero habang nagsasalita, humina ang kanyang boses, at parang nawawala ang kanyang kumpiyansa. Parang alam niya na sa sarili niya na talo na siya sa laban. Patuloy pa rin sa pagkumbinsi ang embahador kay Roland na manatili sa Canggu Stronghold dahil masyadong malayo ang Willowtown, lalo na sa panahon ng mga demonyo. Masyadong delikado at madali lang may mangyaring masama, hindi niya namalayang naibulalas na niya ito. Hindi maiwasang mapatawan ni Roland ang mga patuloy na pagsubok ng embahador na kumbansihin siya na makipagtulungan sa Canggu Stronghold o Willowtown. Sinabi ng prinsepe, alam mo, wala akong balak maging isang refugee, sabi niya habang iniiling ang ulo. Hindi ko iiwan ang border town. Matapang niyang sinabi, balang araw, ang border town ang magiging bagong hangganan ng kaharian. Pinaanyayahan pa niya ang embahador na makita ang napakalaking pader na kanilang itinatayo sa hilaga. Nasyok ang embahador, dahan-dahang naaalala kung paano kinutya ng kanyang pamilya at iba pang mga noble ang ika-4 na prinsipe para sa proyekto niyang pagtatayo ng pader. Pader. Tanong ng embahador na parang sinusubukang intindihin ang ideya. Sa kanyang isip, nagsisimula niyang maintindihan kung bakit tinatawag siyang baliw at hindi sineseryoso ng iba. Pagpasok ni Roland sa kanyang tirahan, nagulat siya nang makitang may isang anino sa kanyang kama. Binati siya ng figure sa matagumpay na negosasyon niya sa embahador, ngunit mataas pa rin ang mga pandaman ni Roland at sinubukang tumakbo papunta sa labasan. Bigla na lang may isang babae sa balabal na nagtapon ng kutsilyo sa pagitan ni Roland at ng pinto, tinabla ang kanyang pagtakas. Sa kabila ng kanyang mapanganib na kilos, sinabi ng babae na nagpunta siya ng may mabuting intensyon upang makipag-usap. Maingat na tinanong ni Roland kung sino siya, tumayo ang babae at sinabing wala siyang pangalan, pero tinatawag siyang Nightingale ng kanyang mga kapatid. Lumuhad siya at nagpahayag ng paggalang kay Roland sa pagprotekta at pag-aalaga sa mga mangkukulam. Nagkamot ng ulo si Roland, sinusubukang intindihin ang sitwasyon, nang mapansin niya ang badge sa balabal ni Nightingale. Hindi maikikaila na ito ay simbolo ng isang samahan ng mga mangkukulam. Habang nag-uusap sila, ramdam ang tensyon sa paligid, pero hindi maiwasan ni Roland ang humanga sa tapang ni Nightingale. Sinabi ni Nightingale na sinusubaybayan niya si Roland sa loob ng 1 linggo at alam niya ang tungkol kina Nanawat at Ana. Natakot si Roland dahil hindi niya alam na may nanunood pala sa kanya ng ganoon kalapit. Nakikita pa rin ni Roland ang agresyon sa kanyang pagkilos kaya't nagdesisyon si Nightingale na isagawa ang plano. Tinanggal niya ang kanyang balabal at hinikayat si Roland na lumapit. Nang ipakita ni Nightingale ang kanyang tunay na anyo, nagulat si Roland. Mayroon siyang magandang gininto ang buhok, matalim na lilang mata, at isang svelte figure na kayang gawing mahina ang sinumang lalaki. Habang tinatapik ni Nightingale ang gilid ng kama, iniimbitahan si Roland na lumapit, hindi maiwasan ni Roland na makaramdam ng halo ng pagkamausisa at pag-iingat. Ngunit nang makita niyang walang agarang panganib mula kay Nightingale, dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Bigla na lang, hinawakan ni Nightingale ang baba ni Roland at itinagilid ang kanyang ulo patungo sa kanya, tinitingnan ang kanyang kumpiyansa na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha.
Hindi maiwasan ni Nightingale ang humanga sa tapang ni Roland sa harap ng mga mangkukulam tulad niya, at habang lumalapit siya kay Roland, namula ang mukha ni Roland. Ngunit mabilis na naging seryoso ang kanilang usapan nang ibunyag ni Nightingale ang kanyang tunay na hangarin, na dalhin sina Nanawat at Ana. Agad na tumayo si Roland at malakas na tumanggi. Ipinilit niyang ligtas at masaya sina Nanawat at Ana sa border town at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan sila. Pagkatapos ng lahat, walang mas ligtas na lugar kaysa sa border town. Sinabi ni Nightingale na dadalhin sila pabalik sa Witch Association, kung saan maaari silang makatagpo ng mga kasama. Nanginginig siya habang nagsasalita, ngunit agad siyang pinutol ni Roland at ibinunyag ang totoong sitwasyon na kanilang kinakaharap. Wala silang permanenteng kampo na matutuluyan dahil palagi silang tumatakbo at nagtatago mula sa ibang mga tao. Sa kabila ng kanilang matinding kalagayan, patuloy na ipinaglaban ni Nightingale ang kanyang punto. Pinagtalunan ni Roland na hindi sila magtatagal sa ganoong paraan, na walang tubig, pagkain, o mainit na masisilungan, lalo pat paparating na rin ang buwan ng mga demonyo. Ngunit biglang nag-click ang isang ideya sa isip ni Roland. Naalala niyang sinabi ni Barkov na ang layunin ng Witch Association ay ipunan ang lahat ng mga mangkukulam at hanapin ang banal na bundok. Tinanong ni Roland si Nightingale tungkol dito, ngunit tumanggi siyang sumagot. Tumakbo ang isip ni Roland habang sinusubukang maghanap ng solusyon. Bigla, isang magandang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Inalok ni Roland kay Nightingale na imbitahin ang lahat ng mangkukulam sa border town para sa mga buwan ng mga demonyo. Hindi lamang sila magkakaroon ng ligtas na lugar na matutuluyan, at pagkatapos ng buwan, maaari silang magpatuloy sa paghahanap ng banal na bundok. Ngunit agad na napalitan ng pag-aalala ang saya ni Nightingale nang ipaalala niya kay Roland na maaaring hindi kasing tanggap ng kanyang mga tao ang mga mangkukulam tulad ng sa kanya. Binalaan niya si Roland na kapag sila'y nalantad, hahanapin sila ng simbahan. Napuno ng pagkadismaya si Roland at napakuyom ng kanyang mga kamao habang na-realize niya na walang madaling solusyon upang mabago ang pananaw ng kanyang mga tao sa mga mangkukulam. Malalim na nakatanim sa kanilang puso ang takot sa mga mangkukulam. Nagpakawala ng isang nakakagulat na revelasyon si Nightingale, papalapit na sa Age of Awakening sina Nana at Ana, na siyang ikinagulat ni Roland. Pagkatapos ay nagbago ng tono si Nightingale at tinanong si Roland kung alam niya kung bakit tinitingnan ng mga mangkukulam bilang inkarnasyon ng demonyo. Naguluhan si Roland at sumagot na wala siyang ideya. Ipinaliwanag ni Nightingale ang nakakatakot na kapalaran na naghihintay kina Nana at Ana habang sila'y papalapit sa kanilang ika-18 na kaarawan. Bawat taon, sa mga buwan ng mga demonyo, sila'y makakaranas ng matinding sakit habang sinisira ng demonyo sa loob nila ang kanilang katawan. Ang sakit ay hindi makakayanan, parang pinupunit sila mula sa loob. Yung mga malalakas ay maaaring makabawi matapos ang ilang araw, ngunit ang mga mahihina ay magugulungan ang katawan at mamamatay ng napakasakit na kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit tinitingnan ng mga tao ang mga mangkukulam bilang inkarnasyon ng demonyo. Ipinaliwanag pa ni Nightingale na pagkatapos ng pagdating ng kanilang edad, magiging matatag at lalakas pa ang kanilang kapangyarihan, at maaaring makabuo ng bagong sangay ng mahika. Napag-iisip si Roland. Sa isang banda, kailangan niya ang tulong ni Ana at Nana para sa mga buwan ng mga demonyo, ngunit sa kabilang banda, hindi niya kayang isugal ang kanilang buhay. Kaya't pinayagan niya ang mga batang babae na magpasya. Tumanggaw si Nightingale bilang pasasalamat sa demokratikong diskarte ni Roland. Buong tapang na sinabi ni Ana, mananatili ako rito. Nabigla sina Roland at Nightingale. Hindi mo ba nauunawaan ang panganib na kinakaharap mo? Patuloy ni Nightingale, sinasabing mas ligtas si Ana sa kampo ng mga mangkukulam. Tumingin si Ana kay Roland, may matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sinabi niyang wala siyang pakialam sa pagbabalik sa akademya para mag-aral kasama ang ibang bata tulad ni Nana, ni sa pamumuhay ng normal. Ang tanging nais niya ay manatili, kahit anong mangyari. Buong tapang niyang ipinangako na hindi siya malulupig ng demonyo at siya ay magtatagumpay laban dito. Malalim ang buntong hininga ni Nightingale, nalungkot siya na hindi niya nakumbinsi si Ana. Nagpasya siyang manatili at umaasa na matutulungan si Ana kung sakaling kailanganin. Ngunit natatakot si Roland na siya'y babantayan ni Nightingale sa buong taglamig. Muling binalaan ni Nightingale si Ana tungkol sa panganib na nasa loob niya, at isinalaysay ang kanyang sariling karanasan sa pakikipaglaban sa gilid ng kamatayan ng maraming beses at nakita ang kanyang mga kasama na namatay sa harap niya. Tinitiyak kay Ana na kung hindi siya magtitiyaga, hindi niya maliligtas ang kanyang pamilya. Habang binabawi ni Nightingale ang kanyang patalim mula sa pader, bigla siyang naglaho sa manipis na hangin.
Namangha si Roland sa kapangyarihan ni Nightingale, halos para siyang isinilang na isang natural na assassin. Dahan-daang. Inilagay ni Roland ang kanyang kamay sa ulo ni Anna at nagsalita ng may pag-aalaga, panahon na para magpahinga ka, Anna. Tumingin si Anna kay Roland ng may pagmamahal at tahimik na tinawag siyang, tanga. Nakatayo si Roland sa gitna ng border castle, malakas ang kanyang tinig habang ibinabahagi ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Nang inanunsyo niya ang mga negosasyon sa ambassador, malinaw niyang sinabi na wala silang napagkasundoan. Muli niyang pinaalala sa mga tao ang trahedya na tumama sa border town 2 taon na ang nakalilipas. Mahigit 20% ng mga residente ang namatay sa kalupitan ng taglamig, nag-iwan ng maraming pamilya na wasak at durog. Makapal ang kalungkutan sa hangin habang inaalala ng mga tao ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay, puno ng luha ang kanilang mga mata. Lahat ay handa nang mawala ang kanilang mahal sa buhay muli, ang karamihan ay walang pag-asa at umiiyak para iligtas sila ng prinsipe. Nilinaw ni Roland ang kanyang lalamunan at binago ang tono sa mas kumpiyansa at masigla. Ipinahayag niya sa kanyang mga tao na hindi niya sila iiwan at nararapat silang makakuha ng mas mahusay na kasunduan kaysa sa inialok ng Chengdu Stronghold. Ipinaalala niya sa kanila kung paano nila ipinalit ang 2 buwan na halaga ng digmaan kapalit ng kalahating taon na halaga ng pagkain, ngunit sa halip, ang Chengdu Stronghold ay nagbigay lamang sa kanila ng 2 buwan ng pagkain, ngunit mabilis na tiniyak ni Roland sa kanila na nakahanap siya ng solusyon. Nakipagkalakalan siya ng kanilang mga mineral sa mga mangangalakal mula sa Willow Town at nakakuha ng sapat na pagkain para mapakain ang lahat sa buong mahigpit na taglamig. Habang nagsisimula ng pumalakpak at magsaya ang karamihan, pinatigil sila ni Roland at ipinaalam ang mahalagang impormasyon na hindi na sila tatanggapin sa Chengdu Stronghold. Kaya't kailangan nilang gugulin ang taglamig sa border town. Ang balitang ito ay tulad ng kidlat na tumama sa karamihan, nanginginig sila sa takot kung ano ang susunod na kakaharapin nila, ngunit muling tiniyak ni Roland sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sinabi ni Roland na sila ngayon ay nagtatayo ng isang matibay at matatag na pader na magpoprotekta sa kanila. Nais ni Roland na gumawa ng isang matapang na pahayag at ipakita na ang mga demonyong hayop ay hindi kasing nakakatakot gaya ng pinaniniwalaan ng mga tao. Sa kanyang palagay, ang mga hayop na ito ay katulad lang ng ibang mga ligaw na hayop na matatagpuan sa kagubatan, ngunit may mas malaking lakas. Wala silang katalinuhan at hindi kayang akyatin ang mga pader. Muling nagtanong si Roland sa mga tao kung nais ba nilang magtago sa isang kampo ng mga takas at mamatay dahil sa gutom, o ipagtanggol ang kanilang mga mahal sa buhay at protektahan ang border town. At dito nagtatapos ang ating video mga kaibigan.